my eyes have seen the King. I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Who will go for us? I will go. I will go where You lead me. I will go where You lead me. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. Who will go for us? I will go. I will go. I will go. Here am I, send me, Lord. I will go. I will go. I will go. I will go. May kalayaang pumili, nilikha ng Diyos, nabubuhay ng may pag-asa. Tulad ng ibon, walang pag-aalala, sa himpapawid umaawit. Kaya't aking kapatid, huwag mag-alala, buhay mo'y mahalaga. Si Jesus na buhay, hindi ka malunay. Tayo'y naligtas, di sa sariling gawa. Tiwala sa Kanyang kalinga. Ang tao'y nabuhay, malayo sa Kanya, isinilang tayong mahina. Kasalanan ang iniisip at pag-asa'y nahawi. Ngunit aking kapatid, huwag mag-alala, buhay mo'y mahalaga. Si Jesus na buhay, hindi ka malunay. Tayo'y naligtas, di sa sariling gawa. Tiwala sa Kanyang kalinga. Bulok na dahon, tinig sa rosas, nalagod na hininga, lumas sa mga mata. Huwag mag-alala, buhay mo'y mahalaga. Si Jesus na buhay, nung di ka malumbay. Tayo'y naligtas, di sa sariling gawa. Tiwala sa Kanyang kalinga. Huwag mag-alala, buhay mo'y mahalaga. Si Jesus na buhay, hindi ka malumbay. Tayo'y naligtas, di sa sariling gawa. Tiwala sa Kanyang kalinga. Tiwala sa Kanyang kalinga. Tiwala sa Kanyang kalinga. Amen. God first morning po sa lahat mga kapatid. Tayo ba ay may tiwala sa Kanyang kalinga mga kapatid? Dapat tayo ay may tiwala sa Kanya, no? At huwag tayo mag-alala na buhay natin ay mahalaga para sa Kanya dahil tayo Kanyang isa sa mga Kanyang greatness creation, ano po?
Isa tayo sa ganyang creation. Wala siyang create na hindi maganda, puro maganda. Kaya tayo ay nilikha niya ng maganda. Huwag natin papangitin po yung ating personalidad dahil tayo tunay na maganda po. Magtiwala lamang tayo sa kanya, yung mga problema na yung pampapangit yan, huwag natin isipin yan po. Then God first morning po sa lahat. Ngayon ay araw ng Martes, patuloy ang pagpapala ng Panginoon sa umaga na ito. Panibagong buhay, kalakasan at pag-asa ang ating mararanasan. Sa umaga na ito ay kasama natin si Pastor sa live. At marinig natin siya maya-maya sandali lang. At Pastor, ready na po kayo? Sige po, i-ayos ko lang yung audio ni Pastor. Po, pa-share. Ay, wala doon. Meron po doon. Hindi po. Sa screen? Nasa tansa po ako ngayon eh. Wala akong dalang laptop. Sa Cavite. Sige po. Sandali lang nga. I-set up natin yung PowerPoint dito sa atin. Sandali. Saan na yan napunta? Sandali. Ayan. Dali po. Hello po, Pastor. Soundcheck po. Pastor? Soundcheck po Kuya Mel. Ayan, mga kapatid. Pagkalaw na natin kay Pastor ang pagkakataon sa mga ganito. Okay po. Good morning po sa inyo lahat mga kapatid. Isa pong mapagpalang umaga po sa inyo ng Tuesday. So ngayon po ay tayo magpapasimula ng pag-aaral. Pa-share po ng PowerPoint Kuya Melbs. Ayan, so tayo po ay manalangin sa ating pagsimula. Mapagpalang Diyos na siyang aming tagapagligtas. Sa umaga po na ito ay kami patuloy na sumasamba sa inyo at aming idinadalangin ang aming pong maikling pag-aaral ngayon tungkol po sa mga inspirasyon na story ng mga unang panahon. Tulungan niyo po kami o Diyos, makita namin ang mga lessons sa buhay na aming ma-apply ito sa aming sariling pamumuhay bilang isang mananampalataya. Salamat Panginoon sa pagising niyo po sa amin ngayong umaga at sa patuloy na pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Ayon po dito, isang bayan ng aklat. Yan, part 1, February 11. So yung ating text natin ay matatagpuan po natin. Sige po, palipat na lang. Sa ating po memory text. Ay, di ko makita masyado. Bakit ganun? Pa-next po ko yan, Labs. Ayaw niya maglipat. Wait lang po mga kapatid. Yan, sa dito po,
sa 2 Timothy 3:16. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katwiran. So, kinasihan ng Diyos. So, God's breath. So, ibig sabihin yung lahat ng banal na kasulatan ay galing sa ating Panginoong Diyos. Yung mga thoughts nito yung sinasabi. Kaya yung Biblia na mga aral dito, mga kapatid, yung matututunan natin ay galing sa ating Panginoong Diyos, yung mga thoughts. So, katulad sa 4 Gospel, halos magkapare-pareho sila ng mga stories. Pero, iba-iba sila ng pagkukwento at iba-iba silang pinupunto ng mga lessons, yung 4 Gospel, yung Matthew, Mark, Luke, and John, mga kapatid ko, no? Halos magkakapareho po yun sila ng mga stories. Meron lang silang ini-emphasize. Kaya kung gusto mong mabuo yung isang storya, o lalo na yung sa foot washing or dun sa panahon na si Jesus Christ ay pinapako sa cross, gusto mo maging kompleto yung story mo, kailangan basahin mo yung buong 4 Gospel. Yeah, kasi meron silang iba't ibang punto na hina-highlight. At ang nagbigay sa kanila ng inspirasyon na yun ay ang ating Panginoong Diyos. So tignan po natin sa baka ating malimutan yung pong story behind dito. Ang pinakapangunahing issue para sa alinmang grupo ng relihiyon ay otoridad. Yes, ang nagpasimula ng kilusang Seventh-day Adventist ay malinaw sa paksang ito. So yung gaya ng sinabi ni James White noong unang bahagi ng 1847, ang Biblia ay isang perpekto at kumpletong nagpagpaghahayag. Ito ang ating tanging tungtunin ng pananampalataya at pagsasagawa. At tama po si James White dito. At sabi po parito, mga kapatid, ang mga Sabatarian, pag sinabing Sabatarian ay mga Adventist, mga Seventh-day Adventist, kaya nang makikita natin sa mga darating na araw, ay bumuo ng kanilang natatanging doktrina ng mga paniniwala batay sa pag-aaral ng Biblia. Ang katotohanan iyon ay hindi laging halata sa mga nanlalait sa kanila. Yan, Sabbatarian o tinatawag na Seventh-day Adventist. Okay po. Halimbawa, si Miles Grant ay nakipagtalo noong 1874 sa World's Crisis, isang nangungunang periodiko ng mga unang araw na Adventist na inangkin ng Seventh-day Adventist. Bakit kaya? Sige po, tignan po natin. Na ang sanktuaryo na lilinisin sa katapusan ng 1,300 o 2,300 days na binanggit sa Daniel 18, 13, 14 ay nasa langit. At ang paglilinis ay nagsimula nung taglagas ng AD 1844. So ito po yung interpretation ng Seventh-day Adventist na ito rin naman ay nakalagay sa banal na kasulatan. No, ito'y paglilinis ng sanktuaryo. Yung pong 2,300 days na ending po nito. Nagsimula noong 1844 at hindi ito yung literal na pagdating ni Jesus. So logical ito, mga kapatid, dahil yun naman ay binanggit sa banal na kasulatan. Yung pong cleansing of the sanctuary ng ating Panginoon ay nasa last phase na ng ministry niya para sa bawat isa sa atin bago siya dumating. So nagsimula yun matagal ng panahon at nagpapatuloy sa kapanahonan natin at ito'y malapit ng matapos, yung cleansing ng sanctuary. Nang ibig sabihin, may nagaganap ngayon na judgment, o yung tinatawag na investigative judgment, na sabi doon sa Daniel chapter 7, kasama ng ating Panginoong Diyos yung maraming mga anghel at ipinapaliwanag sa kanila yung pong mga pangalan, mga tao dito sa earth, kung sino-sino ang maliligtas at kung sino ang hindi bago siya dumating, mga kapatid ko. No? Kinakailangan itong mangyari para malinaw sa anghel kung sino sa mga tao, sa mga mananampalataya ang karapat-dapat at talagang tumanggap sa ating Panginoong Diyos bilang tagapagligtas. Nagaganap po yan, mga kapatid, ngayon. Bagamat busy tayo ngayon sa ating pangsariling buhay, ngayon ay may nagaganap sa langit na investigative judgment. No? Tayo ay, yung mga pangalan po natin ay pinag-uusapan doon. Tinitignan tayo ng mga anghel,
bawat araw kung ano ang ating ginagawa, kung ano ang ating nagiging pasya. Kung kayo po ay nakaranas na sa na tawag dito, kung kayo ay nakaranas na kayo ay dalhin sa korte, ganun yun, pag-uusapan yung pangalan mo. O kaya sa church board, sa mga nakaka-relate dyan na nasa church board, kung na church board na yung pangalan mo, yun, pinag-uusapan yung pangalan mo doon. Ganun yung pakiramdam. So ngayon, malawak ang investigative judgment sa mga anghel ngayon. Hindi natin alam kung nabanggit na ang pangalan natin doon sa napakarami mga tao ngayon, mga kapatid. Pinag-uusapan kahit na yung mga namatay na mga pangalan ng mga tao. Dahil yun ay tapos na yung kanilang tungkulin sa sanlibutan naitala na yung lahat ng kanilang buhay tayo mga buhay, patuloy pa rin tayong buhay mga kapatid at gumagawa pa rin tayo ng storya sa buhay di ba? Ngayon, yan ang nangyayari mga kapatid ko, no? Yung pong cleansing of the sanctuary. Sige po, next po natin. Kung may magtatanong kung bakit sila naniniwala, ang magiging sagot ay ang impormasyon ay dumating sa pamamagitan ng isa sa mga pangitain ni Ginang Ellen G. White. So yun po yung sinasabi nila at syempre sinabi rin ng banal na kasulatan. Sige po. Si Uriah Smith, isang editor ng Seventh-day Adventist Review and Herald, ay masiglang tumugon sa paratang na iyon. Daan-daang mga artikulo ang naisulat sa paksa ng sanktuaryo. So talagang matindi sila, active sila doon sa mga periodiko. Ngunit wala sa alinman sa mga ito ang mga pangitain na minsang tinukoy bilang may otoridad sa paksang ito o ang pinagkunan ng anumang pananaw na pinangahawakan natin. So ibig sabihin yung otoridad kailangan may pangitain. Pero si Uriah Smith, may mga binanggit siya tungkol dito, kaya lang hindi po konfirmado ng pangitain kay Mrs. White at hindi nakalagay din sa banal na kasulatan. So yung kay Uriah Smith ay may lihis po yung sa kanya. Sige po, basahin natin ulit. Sabi pa rito, ni walang sino mang mangangaral ang sumangguni sa kanila sa tanong na ito. Ang apela ay hindi nagbabago tungkol sa Biblia, kung saan maraming ebidensya para sa mga pananaw na pinangahawakan natin sa paksang ito, yung pong sanktuaryo mga kapatid. Sige po. Dapat nating bigyang diin na si Smith ay nagbigay ng isang pahayag na kayang patunayan o pabulaanan ng sino mang taong gustong bumalik sa babasahin ng naunang Seventh-day Adventist. May mga nasulat si Uriah Smith na talagang hindi siya kumpirmado ng Bible at ng spirit of prophecy. So kailangan mag-ingat din po tayo tungkol po doon. Meron siya mga sinulat doon. At hindi naman siya hindi naman official yung kanyang isinulat ni Uriah Smith. Sige po. Next po. Ginawa iyon ni Paul Gordon sa paksa ng sanktuaryo sa The Sanctuary 1844 and The Pioneers 1983. Sinuportahan ng kanyang mga natuklasan ang mga pahayag ni Smith. Meron pa palang Paul Gordon. Sige po. Ang mga katotohanan ng bagay na ito ay bagaman marami sa mga sumunod na Adventist ay may posibilidad na umayon sa otoridad ni Ellen G. White o sa tradisyon ng Adventist, ang mga unang Adventist ay isang bayan ng aklat. Yun. Sige po. Ang mga kasalukuyang Seventh-day Adventist sa lahat ng mga naniniwala ay kailangan tandaan ang katotohanan iyon habang nagsisikap silang tuklasin ang tunay na Adventismo ng kasaysayan. So anong dapat natin gawin ngayong mga bagong henerasyon tayo? Dahil yung unang mga pioneers, mga kapatid, yung unang mga tao noon sa panahon ni Ellen G. White, sila Joseph Bates, sila James White, sila ay bayan ng aklat. Ayan, sila Gordon, yung nabanggit si Uriah Smith. Kapag sila ay nagtatalakayan ay mayroong silang sinusulat na aklat. So kung gusto po natin makita yung progress ng theology ng Seventh-day Adventist, ng history, kailangan natin patuloy na basahin ang devotional na ito. Dahil yung Seventh-day Adventist ay isang bayan ng aklat, sabi dito. So tignan po natin. Next. Ang mabuting balita ay ibinigay ng Diyos sa kanyang aklat, ang mga salita ng buhay. Maari tayong magalak ngayon kasama ng salmista na nagpahayag, iniingatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag ako magkasala laban sa iyo.
So yung unang mga Seventh-day Adventist, ang kanilang katuruan, ang kanilang pananaw, ang kanilang discussion lagi ay tungkol sa banal na kasulatan. Lahat ng paniniwala ay ipinapahayag doon sa banal na kasulatan, yung sandigan. At sabi pa rito, ayan, yun na po. Sabi dito, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, sa pagtutuwid at sa pagsasanay sa katwiran. At ngayon meron na tayong 28 fundamental beliefs, mga kapatid, na nahati sa 6 na kategorya. At yung pong last na naidagdag nga ay growing in Christ. Yan po yung last na naidagdag, at sa mga susunod pa na panahon ay madadagdagan pa po yan. Dahil ayon sa aklat ng Psalms, na yung pong light, yung katotohanan ay progressive. Maaring meron pa tayong katotohanan ngayon, light ngayon, na hindi pa natutuklasan sa Biblia. Kaya tuloy-tuloy pa rin pag-aaral ng ating mga Bible scholars. Dahil ang Seventh-day Adventist ay bayan ng aklat. No, naka-base tayo sa salita ng ating Panginoong Diyos. Dahil ang isang samahan, merong isang otoridad. Ano po yung otoridad natin? Ang Biblia. Yan po ay yung the Holy Scriptures. Nakalagay po yan sa ating first doctrine, yung unang category na the doctrine of God. Pag sinabing the Holy Scriptures sa Seventh-day Adventist, Old and New Testament. Kung ikukumpara sa ibang mga denominasyon, ang lahat ng denominasyon, mga kapatid, ay New Testament na lang sila ngayon. No? New Testament na lang sila ngayon. Kaya may mga ibang evangelicals o ibang denomination na namimigay ng Bible. Kalahati lang, New Testament lang ipinamimigay. Napansin niyo po ba yun? Merong ganon. Pero tayo, Seventh-day Adventist, we hold the Bible. We hold the Holy Scriptures, Old and New Testament. Kasi tayo ay bayan ng aklat. Kaya po sana ang ating Bible ay hindi maalikabukan sa ating shelves, ay mabasa natin kahit paminsan-minsan. O bagamat meron tayong mga Bible sa ating mga gadgets, no? Wag din natin kalilimutan na magbasa doon sa hard copy. Pero halos parehas lang din, ano? Kaya lang pagkahawak mo na kasi yung cellphone mo, hindi na Bible ang una mo mabubuksan dito, kundi Messenger or iba mga online na application. So ganun pa man, mga kapatid, ito tatanda natin, tayo ay bayan ang aklat. Bookworm o ang ating sandigan ng pananampalataya ay sa banal na kasulatan, Old and New Testament. So ibalik na natin ang pagkakataon kay Brother Melvin Villasano para sa ating mga prayer requests. Good morning po sa inyo pong lahat. Amen. Salamat po, Pastor. At ang bayan ng Adventista, bayan ng aklatan. Maganda, no? Basta't tayo ay isang binansagang bayan ng aklat. Grabe, ano po. Kasi maraming writing si Ellen. Kaya lang ito sa ating lesson, parang nakita ko dito, dagdag ko lang sinabi ni Pastor ay ganito, ano po. Yung, di ba sabi, ang Biblia nga naman ay pinakamataas na otoridad, di ba? Ayan naman talaga yung pinakamataas na otoridad. Ayun naman mga aklat natin galing din naman sa Bible, di ba? Galing din naman yan sa Bible, din naman yan sinulat ng walang Biblia, ano po. Sa kabila ng mga akusasyon ng kanilang doktrina daw, nagmula lamang sa mga pangitayan ni Ellen White. Yan ang sabi sa atin dati, lalo pa nung araw, ano. Pero pinatunayan ni Uriah Smith, ano. At saka na iba pang mga leader ng Adventist na yung kanilang mga sulat, yung ating mga books na ginagamit ngayon ng writings ni Ellen White at mga paniniwala natin ay doktrina at nakabatay sa Bible, mga kapatid. At sa huli, siyempre, ang kahalagahan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, which is the Bible, ay napakahalaga sa ating buhay. Bakit? Para tayo ay mamuhay ng matuwid, mga kapatid, ano? Kailangan natin pag-aralan at basahin ang ating Bible para tayo makapamuhay ng matuwid, ano po. So ayan, patuloy ang pasasalamat natin sa Panginoon at pinapaalalahanan tayo na marami tayong aklat. Unang-una na yung Bible. Basahin po natin, mga kapatid, para mamuhay tayo ng matuwid. Hindi maganda na puro lamang daw tayo. May nabasa ako kahapon isang reels ba tawag doon? Ayan, basta ganun. Marami daw ang mga
pastors na mapupunta sa impyerno, sabi ko. Ito yung hindi religious sa lahat na all over the world, na lahat ng religion, ano. So kung maraming pastor ang pupunta sa impyerno dahil daw puro sila simba ng simba, ganyan, present lagi sa church at laging active, pero hindi nakikita ang buhay ni Kristo sa kanilang buhay. Mga kapatid, kung maraming pastor sa mapupunta sa hell, matakot tayo mga kapatid, dahil tayo mga hindi pastor, mas malala pa, no? Hindi daw mahalaga pumunta lang sa simbahan, ang mahalaga ay makita sa buhay natin si Kristo. Yan ang importante, at magagawa natin yan para makapamuhay ng matuwid sa pamagitan ng pagbabasa ng aklat, mga kapatid, Bible at yung mga writings na nakabatay sa Bible. So ayan na po, isang magandang lesson sa umaga na ito, at salamat po, Pastor. At bago tayo matapos, connect tayo ulit sa kabila. Yun lang, Pastor, ay nawala yung aking link sa kabila, no? Hindi ko alam kung nagbago ba sila ng Zoom link, kasi ayaw nang gumana nung sa akin. Kumukunik lamang ako sa Facebook. Pastor, ano po, subukan ko ulit, ano po. Sa kahapon kasi ayaw eh. Ayan, subukan natin meron pala ulit Sandali po, invalid meeting ID, wala na po, ayaw na talaga. So ganun pa man, ay kung ayaw niya lang, hindi tayo mapipigilan. Papasok pa rin tayo sa ayaw at sa gusto nila. Hindi naman sa ayaw na gusto nila, kaya lang nagbago na sila, hindi tayo nakasabay. Hanapin na lang natin, ano po. Ano na nga, ayan. In your own, and invest them in your own. Merong negosyo ang Diyos. Ang negosyo ng Panginoon ay ang kanyang misyon. Yung kanyang kapital, mga kapatid, ay pinagkatiwala sa atin. Yung kapital na yon, mga kapatid, yung kanyang kapirahan na yon, na pinagkatiwala sa atin, ibabalik po natin yon sang-ayon sa direksyon ng Biblia, hindi po sa direksyon natin, hindi sa sarili nating interest. I-invest daw natin yon sang-ayon sa investment, sang-ayon sa investment ng Panginoon, hindi sa sarili nating, hindi sa ating self-interest, sabi niya. So if your heart is right with God, you will not embezzle your Lord's good and invest it in your own self enterprises. So bigyan mo. So business nga, mga kapatid, itong paragraph to na ito, trading, capital, invest, enterprises. So mga kapatid, merong negosyo ang Diyos. Merong business ang Panginoon, at yun ay ang kaluluwa. Ang puhunan nga ng ating Panginoon Diyos din yung buhay, yung kayamanan sa langit sa ating Panginoong Hesus. So ngayon, mga kapatid, pinagtiwalaan ng Panginoon, nakikipagkalakalan tayo sa Kanya, yung mga kayamanan na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. So yun ay bagay na pag-aari ng Diyos, ibabalik lang natin sa Kanya sangayon sa Kanyang direksyon. Kaya nga, mga kapatid, ang pakiusap ng Diyos ng Panginoon sa atin dito, kung tama ang ating relasyon sa Kanya, susundin po natin yung Kanyang panukala. Susundin natin yung Kanyang gusto. Huwag hindi po yung ating mga sariling kagustuhan. Talagang, so ganoon, mga kapatid, total dependence, total surrender, and total commitment as we follow the instruction of God, mga kapatid, na talaga napakaswerte natin, naiintindihan natin ang prinsipyo ng pagiging tapat na katiwala. So naiintindihan natin yung itong prinsipyo ng pagiging tapat na katiwala. Marami talagang, kung isipin natin, mga kapatid, talagang yung maraming mga tao ngayon ang hindi naunawaan ang bagay na ito. Kaya we are so much blessed. We are so much blessed, mga kapatid. Kasi yung forfeiting peace of conscience, yung pamagat ng mga kapatid, naunawaan natin ito. So yun lang, Pastor. Okay, thank you very much, Pastor. Amen. Meron pa po ba, mga kapatid? Ayan, parang... Pastor Rene. Opo, sige po, Pastor. Gusto ko yung linya diinan natin yung linya, no? Sabing ganon, mga kapatid, pakinggan po ninyo yung linya ng payo ni Sister White. Sabing ganon, faithfully follow
the directions of the scriptures in regard to its disposal. So let us follow the clear directions of the scriptures in regard to its disposal. So yun po kasi mga kapatid, ang sinasabi nating people of the book. Kahit po yung paggamit po ng mga binalik nating tithes and offerings na yan, sa sistema po ng ating church, ay meron po talaga yung direksyon. Hindi kung ano-ano lang po ang ating pong gagawin. Bigyan po tayo ng Bible, ng instructions, how to use the tithes and offerings entrusted to the storehouse, yung dinala po natin sa kamalig, ay meron po mga tamang mga pulisiya. So ang ating pong church ay naghanay ng mga maraming proteksyon para hindi ho natin yan ma-embezzle. No? So hindi natin ma-embezzle. Kaya nga mga kapatid, matiyak natin na itong lahat ng mga naiipon nating mga means na ito para sa gawain ng Panginoon ay magagamit lamang. So yun po ang purpose ng Panginoon, yun po ang masusunod. At ang Biblia ay maliwanag po dyan na inilagay na po natin sa pulisiya lahat ng maliwanag na instructions na ito para hindi po tayo mawawala sa direksyon ng ating Panginoon. Kaya kung meron po mga nagpo-propose na doon gagamitin, ay i-review niyo po mga kapatid. Kagaya po ng sabi ni Uriah Smith, you go back to the scripture again and verify. I-verify, sabi po kanina, i-verify niyo kung tama ba yung sinasuggest ng kapatid na doon natin gagamitin. Kung hindi, you follow the instructions para hindi po tayo malalagay sa kadiliman. Hindi malalagay sa kadiliman yung ating iglesia. At tuloy-tuloy yung blessing na darating sa ating church. Salamat po mga kapatid. Ayan. Amen. May amen ba dyan mga kapatid? Amen po. Amen. 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 Mayroon pa po ba mga kapatid? Amen. Ayan. Praise the Lord. At talagang makikita natin na tayo ay iniaayos ng ating Panginoon para maging systematic ang ating pong pagbibigay. Pastor Rene, So mayroon pa pong karagdagan mga kapatid. Pastor Rene, nais kong samantalahin yung pagkakataon, magpapasalamat ako sa mga kapatid. Sa pangalan po ng administrasyon natin, ay taos puso po ako nagpapasalamat at tuwan-tuwa na araw-araw ay nakikita ko pong dumarami ang mga kapatid na nababahagihan natin ng mga ganitong uri ng advokasya o platform natin. At nakita ko na ang mga kapatid ay masipag sa pag-share nitong mga links natin. Balikan po ninyo yung mga link natin na ito. Patuloy po kayong mag-share ng link sa inyong mga kamag-anak, sa abroad, basta member ng CLPM. Pag taga CLPM mga kapatid, priority niyo po sila sa abroad, sa local, at taga Bulacan po sila, taga Nueva Ecija, taga Pampanga, taga Bataan, taga Zambales, taga Aurora, o kahit taga Palanan po sila mga kapatid, basta taga CLPM, taga Tarlac, isend po ninyo na isend. Wag po kayong titigil na mag-invite ng ating pong mga kapatid na sumama dito sa ating Daily Spiritual Empowerment o DSE ng God First Morning and Missional Evening. At makikita po natin mga kapatid na uunlad ang gawain ng Diyos dito sa ating teritoryo at makakatulong ang CLPM sa malawak na nagtatapos na gawain ng Panginoon sa buong mundo. Yun po ang ating goal mga kapatid. Ang CLPM ay isa sa mga contributor ng maraming mga resources para sa pagtatapos ng gawain ng Panginoon. Darating ang panahon with God's grace and mercy ayon sa kanyang mga salita at pangako ay i-bless po niya ang misyon na ito at tayo ho ay hindi manghihingi. Tayo ang magbibigay sa lahat ng mga nangangailangan na mga misyon na naghihirap. So, pagtulong-tulong tayo mga kapatid lumapit sa Panginoon, alalayan natin ang isa't isa, sundin nating maliwanag ang instruction ng Panginoon, put God first, and we will never
the last. So I continually inviting you, appealing to you, spread the link. Ipadala ang link, ikulit natin hanggang sa mga kapatid ay atin pong lahat na ma-reach out at atin po silang ma-educate sa pamamagitan ng platform na ito. Kasama na po ng mga pagdadalaw na ginagawa ng mga direktor at ng mga coordinators at mga pastor sa mga iglesyang pinasasakupan natin. Purihin ng Panginoon at tayong lahat ay araw-araw ay pinagpapala. God bless you po. Amen. Amen po dyan, mga kapatid. Amen. 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 Yan. Amen. So, tulong-tulong po tayo, mga kapatid. Ang sabi nga ng ating presidente, tayo ay magbibigay at magbabahagi ng mga nangangailangan ng mga misyon. Sana ay mangyari nga po, ano? Kaya itaguyod na po natin ito na ang CLPM ay maging mayaman pagdating sa kawang gawa. Ayan, purihin po natin ang ating Panginoon. So, kung wala na po, mga kapatid, ay dadako na po tayo sa ating pong mensahe. So, Pastor, ano po ang pa natin? Meron pa po ba tayong station ID? Yes. Panoorin natin ang video, Pastor. Sige po. At the right time and with a solemn purpose, the Adventist movement was raised as a fulfillment of biblical prophecy to prepare the world for the second coming of Christ. Its divine mission is to proclaim the everlasting gospel to every nation, tribe, tongue, and people, telling them to fear God and give glory to Him because the hour of His judgment has come. All who dwell on the earth should also be invited to worship God as the creator of heaven and earth, the sea and springs of water. In Acts 1:8, Jesus indicates 3 geographic segments that must be reached by this missionary endeavor: Jerusalem, all Judea and Samaria, and to the end of the earth. Since the beginning, the Church's pioneers understood that this enormous task could not be accomplished by one individual or by fragmented and disconnected church unities. They knew that the only way to achieve this objective was by emulating the Apostolic Church, being and working with one accord, and having all things in common. So, to reach every nation, tribe, tongue, and people, they organized the remnant of the Advent movement as the Seventh-day Adventist Church, where missionary strategies are decided not by one mind, but collectively through committees. Its members are elected by the whole body, and all resources, the tithes and offerings, are gathered in one place and distributed equitably, following collective decisions and strategies according to the biblical storehouse principle. This unified effort is crucial to the accomplishment of this end-time commission to illuminate the whole world with the everlasting gospel before Jesus comes. And how are our offerings distributed so that every nation, tribe, tongue, and people can be invited to fear God and worship Him as Creator? In 2002, the World Church suggested the Combined Offering Plan, which is already adopted by 12 administrative regions or world fields. While the destinations of offerings suggested by the givers are always respected, this offering plan proposes that all non-assigned offerings should be automatically distributed following the geographical missionary segments mentioned by Jesus in Acts 1:8. So, 50 to 60% of all non-assigned offerings stay at the local level, usually the local church. 20 to 30% of all non-assigned offerings are applied to regional mission, usually administered by the conference or mission. And 20% of all non-assigned offerings are administered by the General Conference and applied to the world mission. While following the Combined Offering Plan guidance, offerings are distributed to support all approved projects, initiatives, ministries, and regions of the world. On the other hand, assigned offerings that should ideally be given only in addition to the unassigned ones can only cover the assigned project or destination, leaving all the others uncovered.
According to this distribution plan, church members are invited to worship God by regularly bringing Him their promise, which is their regular and systematic offering given after the tithe. Promise is a regular offering because it is given after every income or increase. It is systematic because it is given under a proportional system, a previously decided or vowed percentage of every income. Promise offering is given not just when there is a call or a need, but every time members recognize that they were blessed by the Lord with an income. They give as an act of worship and not as a donation, not to be blessed, but as a grateful response to the blessing. As important as it is, the tithe is a very restricted fund because it can be used only according to God's specific guidance in the Bible and the spirit of prophecy. So tithe funds can only cover a limited part of the missionary's expenses. Offerings, on the other hand, are an unrestricted fund and can cover all kinds of missionary needs. This distribution system of offerings, resembling the tithe distribution system, is based on mutual submission and mutual trust. It will allow our missionary work to receive an uninterrupted flow of resources that will be regulated by God Himself as He keeps blessing His people financially. By giving promise, non-assigned regular and systematic offerings, or by distributing your offering according to the pattern suggested by the combined offering plan, you are providing the necessary leverage that will bring the everlasting gospel to every nation, tribe, tongue, and people. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. Sister Joy, short time. Unmute ka, Madam Sister Joy. Joy. Hello, good morning po. Good Happy God first morning po sa ating lahat. Good morning, Madam Joy. Naririnig po ba ako? Yes. Yes po. Tuloy lang, tuloy lang. Yeah. Happy God first morning. Ayan. So, it is a great privilege po na makapag-speak sa ating platform this early morning. Ayan. Ang atin pong message para sa umagang ito ay nagmula sa Counsels for the Church, chapter 15. Yan. Share ko po ang aking screen. Ang title po ay No Better Than Sacrilege. Yan. Sa Tagalog, higit pa sa isang kalapastanganan. Actually, ang atin pong message dito sa Counsels for the Church, kung mapapansin niyo po, ay halos paulit-ulit, di po ba? Kahit isang chapter lang ay puno na siya, parang as a whole na buo na agad ang message sa isang chapter pa lang. Or sa isang section ng writings na to ni Ellen White. So, ibig sabihin, di ba, ang Panginoon sa Bible, kapag nagsasalita siya, inuulit niya. Parang dito din, ini-emphasize, ibig sabihin lang ay ini-emphasize ng Panginoon na these are really important things na dapat nating matutunan, na dapat ay maisakabuhayan natin. So, Counsels on Stewardship, chapter 15, section 2. No better than sacrilege. Pag sinabi po nating sacrilege, ito ay pag misuse, vinovoid natin yung sacredness ng isang bagay. So, ano ba itong ginagawa natin na kalapastanganan or winawalang bisa natin, winawalang halaga natin ang kabanalan na meron tayo. So, sabi po dito,
pinatagalog ko yung counsels for the church sa kay ChatGPT. Ang sabi niya sa Tagalog, ang anumang itinakda ayon sa kasulatan bilang pag-aari ng Panginoon ay bumubuo sa kita ng ebanghelyo at hindi na natin pag-aari. Yan. Alin ba ang binabanggit dito? Ito yung ating mga ikapo, yung ating mga tithes, na kapag ito daw ay ating itinakda ayon sa kasulatan, ibig sabihin hindi lang personally na itinakda natin, na promise natin sa Panginoon or ating ibabalik sa Panginoon. Ito ay mismong nakasulat sa kasulatan. Ay ito ay bumubuo sa kita ng ebanghelyo. Gagamitin ito sa ebanghelyo at hindi na natin siya pag-aari. So, kung ano man yung tithes, yung offerings na nakatakda na naka-pledge na natin sa Panginoon, dapat daw ay hindi na natin siya i-consider na ating personal na pera. Parang kagaya kanina sa nabanggit sa reflection. Hindi ito naiiba sa kalapastanganan kung ang isang tao ay kukuha mula sa kaban ng Diyos upang pagsilbihan ang kanyang sarili o ang iba sa kanilang pangkaraniwang gawain. Yan. Sabihin, ayan, kapag naka-pledge na siya, ito ay para sa Panginoon, para sa Ebanghelyo, hindi na natin ito dapat pakikialaman. Hindi na natin siya dapat kukunin para sa ating mga personal na gawain. Kasi para na sa Panginoon ito. May mga beses na natetempo tayo. Kagaya kanina ng sinabi ni Pastor, dapat daw ay prompt. Kapag itinakda natin siya, ipinramis natin siya sa Panginoon, dapat promptly ay maibigay na agad natin ito. Maihatid na natin, mailagay na natin sa mga sobre. Kasi pag hindi, lalo na kapag medyo malaki na, ay maaring tayo ay matempt at mapakialaman natin yung hindi na dapat natin pag-aari. At kapag pinakialaman natin ang hindi na natin pag-aari, ibig sabihin ito ay pagnanakaw, hindi po ba? Kaya sabi nga dun sa Malakay, di ba? Sa Malakay 3:10, na ninanakawan ba natin ang Panginoon? Oo daw, ninanakawan natin kapag ating pinakikialaman ang hindi na dapat sa atin. May ilan na nagkamali sa paglihis ng mga handog mula sa dambana ng Diyos na sadyang inilaan para sa Kanya. At sabi pa, lahat ay dapat tumingin sa bagay na ito sa tamang paraan. Huwag hayaang sino man kapag dinala sa gipit na kalagayan, gumamit ng salaping itinalaga sa mga gawaing pangrelihiyon para sa kanyang sariling kapakinabangan. At pagkatapos ay pakilmahin ang kanyang konsensya sa pagsasabing babayaran niya ito sa hinaharap. Ayan. Ang ilan sa atin sa mga nakaraan ay maaaring nagkakasala sa puntong ito. At ako din personally may mga bagay din na nagawa in the past na pag nagamit, kapag hindi mo kasi agad sinet aside ay talaga may temptation. Kapag hindi mo siya sinet aside at minsan ay nagamit, sabi dito ay nakokonsensya tayo, hindi ba? At sasabihin natin, ay babayaran ko na lang pag sumweldo ako. Pero ito pala ay hindi po maganda, mga kapatid. Dapat nating iwasan at huwag na nating gawin ang ating mga nakaraang mga pagkakasalang ito. At sabi pa, mas mabuting bawasan ang mga gastusin upang umayon sa kinikita. Yan. So, ang mga bagay na hindi na sa atin ay wag na nating pakialaman at yung ating mabuhay tayo ayon sa ating
sa ating natitira na hindi nakasali dun sa ating ating isinet aside. Limitahan ang mga pangangailangan at mamuhay ayon sa kakayahan kaysa gamitin ang salapi ng Panginoon para sa pangkaraniwang layunin. Yan. So wag na po nating pakialaman. Mamuhay na lang tayo ayon sa kakayahan kaysa gamitin ang salapi ng Panginoon para sa pangkaraniwang layunin. Yan. So ano po ang mga points na nais nating i-emphasize sa message na to? Number 1, ang mga kayamanan ng Diyos ay banal. Yan. So, ang anumang itinakda para sa gawain ng Diyos ay hindi dapat gamitin para sa sariling kapakinabangan o sekular na layunin. Sapagkat ito ay banal, ito ay isinet aside, ito ay mga ikapo at mga handog, ibig sabihin ang salaping ito ay banal na at ito ay sa Diyos. Ang pagkuha mula sa kaba ng Diyos ay isang anyo ng kalapas-tanganan at kawalan ng paggalang sa Kanya. Napaka, diba, ng word na kalapas-tanganan pala. Kapag ating pinakialaman pa ang mga bagay na hindi sa atin, ito ay sa Diyos na. Pangalawa, anong point mula sa lesson na to? Katapatan sa pangangasiwa ng mga pagpapala. Bilang katiwala ng Diyos, dapat tayo maging tapat sa paggamit ng mga biyayang ipinagkatiwala sa atin. Hindi porket na-receive natin ang ating mga sweldo, ang ating mga kinikita sa araw-araw, ay gagamitin na natin siya sa kung saan natin nais na gamitin. Ito pala ay ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon upang ating mapangasiwaan para sa pagtulong sa pamilya, pagtulong sa kapwa, at lalo't higit pagbabalik nito sa storehouse ng Panginoon para magamit sa Ebanghelyo. Ang maling paggamit ng mga pondo para sa kanyang gawain ay nagpapakita ng kakulangan sa pananagutan. Should we be called unfaithful stewards? Sabi doon sa Bible, pag dumating daw si Kristo ay anong sasabihin niya? Come and blessed. Come and be blessed, you faithful stewards of God. Diba? So, nais po nating matawag na mga mapagkakatiwalaang mga katiwala. So, yun po, ating pangasiwaan ang mga pagpapala ng Panginoon ayon sa kanyang banal na kalooban. Number 3 point ay pag-asa sa Diyos sa halip na sa sariling kaparaanan. Sa halip na sariling paraan. Sa panahon ng kagipitan, mas mabuting bawasan ang gastusin at mamuhay ayon sa kakayahan kaysa gamitin ang itinakda para sa Panginoon. Yan. Amen. Kaya po, mga kapatid, ako talaga'y natuto na ang gagastusin lang ay yung most essential. Kaya yung pandemic, na natuto tayo na yung most essential needs lang. At wala nang, yung mga most essential needs? Pagkain, bahay, ayan, tirahan sa damit kahit hindi na dahil marami na tayong mga t-shirt ng pang-church. So, bawasan ang gastusin at mamuhay ayon sa kakayahan kaysa gamitin ang itinakda para sa Panginoon. At ang sunod, ang pagtitiwala sa Diyos ay mas mahalaga kaysa pansariling solusyon. Ayan. Sa pamamagitan nito ay talagang aasa tayo sa Panginoon sapagkat siya ang nagbibigay ng mga pagpapalang ito, sa Kanya tayo magtiwala, sa Kanya tayo umasa. Pangatlong point ay katapatan at pananagutan. Ang pangakong ibabalik
ang ginamit mula sa pondo ng Diyos ay hindi sapat na dahilan upang ito'y gamitin para sa sariling pangangailangan. Ang pagsunod sa tama sa lahat ng oras ay nagpapakita ng tunay na pananampalataya. Ayan. So atin po itong pagsikapan sa tulong ng Panginoon na maging matapat at maging hindi natin gagamitin para sa ating pansariling mga pangangailangan ang nakalaan na para sa Panginoon. At ang panlima ay unahin ang gawain ng Diyos. Yun. Dapat unahin ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo at ang gawain ng Panginoon. Ang paggamit ng itinakdang kayamanan para sa ibang bagay ay nagpapakita ng maling pagpapahalaga. 'Di ba? God first. God first. So, uunahin natin. Sa pagtanggap pa lang natin sa ating mga salary, ay isi-set aside na agad natin. Kasi nga, God first. Unahin ang gawain ng Diyos. Bago pa man ang iba pang mga bayarin natin, ay unahin nating iset aside pala dapat ang para sa Panginoon. Yun. At yan, life application. Although parang life application na yung points kanina, pero ito mas sigit pang in-emphasize na number 1, maging matapat sa pananalapi. Maging matapat tayo sa pananalapi. Huwag gamitin ang pondo ng simbahan o anumang inihandog sa Diyos para sa pansariling kapakinabangan. Sunod, mamuhay ayon sa kakayahan. Matutong mamuhay ng simple at hindi lalampas sa kinikita upang maiwasan ang tukso na gamitin ang para sa Diyos. Pangatlo, pagtiwalaan ang Diyos sa lahat ng bagay. Huwag humanap ng sariling paraan sa panahon ng kagipitan. Yan, di ba? We try to solve our own problems. Lalo na pagdating sa financial, Panginoon, uutangin ko muna ito. Which is very, very wrong. Huwag nating hanapin ang solusyon sa paggawa natin, sa pagkuha natin sa pera, sa pananalapi na nakalaan na para sa Panginoon. Huwag humanap ng sariling paraan sa panahon ng kagipitan, kundi manalig na ang Diyos ang magbibigay ng ating pangangailangan. Napakaganda po, di ba? Amen. Yeah. At sunod, gamitin ang mga kayamanan ng Diyos ng may tamang layunin. Tiyaking ang mga handog, ikapo, at iba pang kaloob ay ginagamit para sa tamang gawain ng ministeryo. Yan. So, sa atin personally, balik natin ang ating ikapot handog at ganun din naman pagdating sa ating mga conferences, sa ating mission, ito naman din ay gagamitin nila, ilalaan nila sa tamang paglalagyan para sa gawain ng ministeryo. Sunod, itanim sa puso ang pagsunod sa Diyos. Huwag gumawa ng mga desisyon na magpapahina sa ating espiritualidad, kundi lagi nating sikaping maging tapat sa Kanya. Ang pagsunod sa mga prinsipyong ito ay magdadala ng pagpapala at katiwasayan sa ating buhay. Amen. So, tayo nawa mga kapatid ay lumakad ng naaayon sa kalooban ng Diyos na merong pagsunod parati sa kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin, lalo't higit pagdating sa ating mga finances, pagdating sa pagiging katiwala sa Kanyang mga pagpapala. Kaya nga po, lagi nating sinasabi, may we put our desires last and God's first. Yan po ang ating message para sa umagang ito. Amen. Di ba natin buksan ang ating mga audio, mga kapatid? Can we open our
response to Amen. Sis Joy. Amen po. Amen. Amen po. Amen. Amen. Sister Joy. Amen. Si Joy. Sister Joy. Ma'am Joy. Amen po. Amen. Yes po. Meron kaming request sa iyo. Pwede bang gamitin mo yung ating group chat? I-send mo dun yung file mo ng PowerPoint para magamit namin sa lecture sa churches. Pakisend na lang sa group chat natin, ha? Thank you, Miss Joy. God bless you, Miss Joy. Thank you. Welcome po. Thank you. Okay, maraming salamat, Madam Joy. Talagang napakaganda ng mensahe ng Panginoon na ibinahagi po sa atin ng ating pong minamahal na guro. Ay dadak po tayo mga kapatid sa ating pong Amen mga kapatid. Ano po? Salamat sa kay Ma'am Lovejoy sa pagbibigay ng mensahe na yun At kung ating sa-summarize yun ay ng 3 puntos ay napakaganda. Ano po? Napakaganda. Una, sabi dito ay ang salapi ay teka lang, nawawala Nasaan na ba yun? Yan. Yan, ang salapi na itinalaga sa Diyos ay hindi ating pag-aari. Pagka yung palang tithes and offering natin tinabi na, hindi na pala natin dapat gagalawin na papalitan na lang natin. Dahil yan ay kalapastanganan sa Diyos. Pag ginastos natin ng salapi na para sa Panginoon, kalapastanganan sa Panginoon. Kapag ginawa natin yung para bagang wala tayong tiwala sa Diyos, na tayo magkukulang. Po. So siguraduhin natin na yung ating tinabi ay huwag nating gagalawin. At iwasan doon natin ang paggamit ng pondo ng Diyos para sa sekular na layunin. Malawak ito. Sinabing iwasan ang paggamit ng pondo ng Diyos sa sekular na layunin. Ito yung isa na rito yung kasama sa church fund. Ito ba'y nagamit natin sa sekular na layunin? May mga tao na ginagamit ang perang nakalaan para sa gawain ng Panginoon sa kanilang personal o pang negosyong interes. Grabe, Huwag natin gawin ito mga kapatid. Ito yung masama, Sa pag-aakalang maaari nila itong bayaran sa hinaharap. Yan. Babayaran ko naman Papalitan ko naman. Di ba? Ay, nawala na yung aking Zoom. Anyway. So, ngunit ito ay isang maling gawi na kailangang ituwid, mga kapatid. Nawala na yung aking Zoom, Okay lang. So, mabuting mamuhay ayon sa kaya lamang gastusin. Mamuhay lamang tayo yung kaya lang natin gastusin. Huwag na yung, kung di na kailangan, huwag nating galawin. Po. At sa halip na gumamit ng salaping nakatalaga sa Diyos, mas mainam na bawasan ng mga gastusin, pag-usayan ng pamamahala ng yaman at pamuhay ng ayon sa kakayahang pinansyal. Ito ay isang paraan ng pagpapakita ng katapatan at paggalang sa kaban ng Panginoon, mga kapatid. Po. So yan, kalapastanganan ang paggamit ng tithes and offering na nakalaan sa Panginoon. Yung pinangako natin. Pagka di natin ibinigay ng tama dahil nagamit natin, nilapastangan natin ng Diyos, mga kapatid. Masakit mang tanggapin, pero yun ang inasabi sa atin ng banal na kasulatan. Po? Sa Panginoon ay sa Panginoon. Huwag natin itong sabihin, ay, naunawaan na ng Diyos yan. Naunawaan na ng Diyos yan. Sabing ganun. Kasi kailangan natin. Huwag natin ilagay sa bibig natin ang sinasabi ng hindi naman sinasabi sa Bible. Live according to your means. Honesty is the best policy. Tama po, Sister Eleonora Cabiedes. Po. Yan, At maganda rin sinabi ni Sister Helen dito kanina. Meron siya dito reflection ng unang lesson. Dapat nating isipin na tayo po ay nasa panahon ng investigative judgment. O yan, nasa investigative judgment na tayo, pero parang wala pa, parang hindi tayo naniniwala kasi tayo ay abala sa pakikipag-away. Grabe, Huwag tayo maging abala sa pakikipag-away, mga kapatid. Ipakita natin
ang pag-ibig sa bawat isa. No? Baka po tayo ay abala sa pag-away o di kaya ay abala tayo sa pag-iingat ng ating mga kayamanan, mga kapatid. Baka naman yung kayamanan natin iniipon ay maging dahilan pa ng ating pagkahulog kasama ni Satan. Ano po? Mag-focus po tayo sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa, ng mabuti sa ating kapwa. Isa pa, ng mabuti sa ating kapwa at mamuhay kaya ni Kristo. Kapag ginawa tayo ng hindi mabuti ng ating kapwa, wag nating gantihan ng hindi mabuti, mga kapatid. Hayaan nyo siya at gawa natin siya ng mabuti. Yan ang the best. At yan ang sinasabi ni Jesus Christ sa atin. Ay, Ate Revy, pag naitabi na yung tithe and offering, wala na tayong karapatan na gamitin dahil hindi natin ang mga yan sa Panginoon. Yes, ano po. Kaya lang, madalas ko naririnig sinasabi ng iba, ay maunawaan na ng Diyos yan. Kasi ang Diyos ay pag-ibig. Mga kapatid, ang Diyos ay pag-ibig. Tsak na maunawaan niya tayo. Ang tanong tayo ba naunawaan natin siya? Diba? So, kaya tayo pinaulit-ulit nga naman yung ating mga lesson dahil tayo rin naman ay paulit-ulit na pasaway, mga kapatid. Ano? Paulit-ulit na tayo ay nagiging pasaway kaya dapat na paulit-ulit tayong pinapaalalahanan. So, yan. Ang tanong sa atin, mga kapatid. Nais mo bang lapastanganin ng Diyos o hindi? Ay kung hindi, huwag mong galawin yung ikapo. At yung ibigay mo yung pangako mong offering para sa Kanya. Ano po? Na kung saan kung nangako ka ng 10 plus 10, may matitira ka pang 80%. O baka naman hindi natin alam. Baka mayroon dito sa atin na hindi alam ang pag-compute ng tithes and offering. Magtanong po tayo sa ating mga stewardship leader or sa treasurer. Ano po? Tsak na alam nila yan. Ano? Ituturo nila sa inyo. Tuturo nila sa inyo kung paano hindi malapastangan ang Diyos sa pamamagitan ng tithes and offering. Ano po? Please pray for Kuyang Boy Balbido na mamaga po ang kanyang paa. Dahilan po ng stop siya sa work at si RV Baby Boy Balbido nilalagnan. Sige po, si Sir Nimpo Rivera, sama po natin yan. At titignan ko lang sa taas kung meron pa tayong mga prayer request. Baka may nalampasan ako. Okay po, si Ate Evelyn, God bless morning din po sa inyo. Tayo po yung manalangin, mga kapatid. Wala naman na rito. Si Gani at ang kanyang driver, sige po. Agustines Tracking, sama natin sa panalangin from Pampanga to Batangas. Ano po yung dala nilang soya? Ano to? Tofu or soya milk? Anyway, di bale. Okay lang po. Kasi meron din kami ditong gumagawa ng soya. Masarap pagka yung gawa natin ng soya, no? Masarap kaysa nakikita natin sa palengke na hindi ganun kasarap. Anyway, tofu masustansya, ano? Tayo manalangin, mga kapatid. Let's pray po. Samahan niyo ako. Huwag kayong aalis dyan, ano po. Let's pray. Okay, tayo manalangin, mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa umaga na ito ay patuloy ang aming pasalamat po sa inyo. Sapagkat kami muli niyong ginising sa umaga na ito, malusog ang pangatawan. Kayo ang aming nakikita sa umaga na ito, makasama makarinig na iyong paalala. Salamat po sa mga paalala sa amin na ang aming mga aklatan ng mga nakahanda na babasahin, ng mga sinulat na Ellen White na kung saan nakabatay din naman sa banal na kasulatan ay aming magagamit para kami makapamamuhay ng tama. Madakilan Diyos, samahan kami na patuloy na mag-aral ay iyong mga salita upang ay mga guides para sa amin ay aming matutunan ng maayos at maisabuhay din naman.
Huwag niyo po kaming hayaan na gumawa ng hindi maganda sa aming kapwa kagaya ng ginagawa sa amin ng iba. Huwag niyo po kaming turuan, alisin niyo po sa amin ang kaisipan na pagganti sa pantalang hindi ito ang iyong kalooban. Bagkos ang aming gagawin ay iyong kalooban o dakilang Diyos. Kaya hindi naman sa aming natutunan sa stewardship God First Morning na patuloy niyong ipaalala sa amin sapagkat ito'y aming pamisan-misan na nagagawa pa ulit-ulit na huwag naming gastusin ang aming mga naitabing mga tithes at pangakong handog sa inyo. Alam namin na ito ay kalapastanganan po sa inyo, dakilang Diyos. Saan pa mang kadahilanan, maiwasan namin na ito ay magastos. Tulungan niyo po kami maging tapat sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng mga sitwasyon sa aming buhay. Pagpalayo niyo po ang aming mga pinagkakitaan upang patuloy ang aming maging pagtatapat at hindi kami magkasala o dakilang Diyos, sapagkat ang kahirapan minsan nagtutulak sa amin na sundin ang bulong ng kaaway dahil sa aming kahinaan ng pananampalataya. O dakilang Diyos, salamat sa pagkakataon na kami ay magiging tapat at matututunan namin ito sa tulong po ninyo. O dakilang Diyos, maraming salamat sa paggabay at patnubay. Tunay na ramdam po namin ang inyong pagmamahal sa bawat umaga, sa bawat hapon, bawat araw. Sa pagpapatuloy naming panalangin, narito ang aming mga kapatiran na kasama namin na nanalangin. Nasa inyong kalagitnaan, o dakilang Diyos, meron kami mga personal prayers na aming ibinulong, laman ng aming puso at isipan hanggang sa oras na ito. Sabay-sabay po namin at sama-samang itinihatid po ito sa inyo. Inyo po itong dinggin ayon sa inyong kalooban para sa inyo, aming mga kabutihan at sa kabutihan ng bawat isa. Dahil alam niyo po ang pinakamabuti para sa amin, o dakilang Diyos. Kaya din namin sinasama sa panalangin mga kahilingan ng kapatiran, mga may karamdaman, sina Sister Abel Hermino, patuloy ng recovery at kalakasan ni Brother Ramon Hernandez, kagalingan din Nanay Juning Alpindo, at kalakasan at kagalingan kay Ma'am Carmen at Doc Partida, kaya din kay Tatay Divino Alabanza, kaya din kay Nanay Sarmiento, kay Nanay Bilen Kilantang, kay Sister Ana Rosbel Hermino. O dakilang Diyos, kasama namin sa panalangin ang mga kapatiran ngayon. Patuloy niyo pong samahan ng sambahayan ni Nanay Pina Rico Hermoso kasama ng kanyang mga kahilingan. Kaya din si Sister Nimpa Rivera at yung kanyang makaanak sa ibang lugar sa malayo. Kasama na si Boy na namamaga, Boy Balbido na namamaga ang kanyang paa, at kaya hindi naman si Baby Boy Balbido na nilalagnat. O dakilang Diyos, ipuin po sila na niya mapagpagaling na kamay. Kasama rin namin sa panalangin ng sambayan si Sister Shirley Rosacinto kasama ng kanyang mga kahilingan. Kasama rin namin si Sister Teresita Dairo Tres kasama ng kanyang kahilingan at ang kanyang kapamilya at ang kanyang pagpapagaling. O dakilang Diyos, ang sambayan ni Ate Lorna, Kuya Bobby, patuloy na kalakasan ng resistensya ang aming dalangin sa kanila, ang kanyang buong pamilya. Kaya din ang sambayan, Sister Marlene Garcia, Sister Wilma Fernandez, Sister Mildred, si Ate Sally Sanchez, si Sister Helen de la Cruz Malyari, kasama na rin sila Melba Yenson, si Ma'am Carmen at Doc Partida. Ang sambayan ni Sister Elizabeth Bautista, kasama na rin ang Safe Travel ng Gastines Trucking, sinagani at ang kanilang driver at ang iba pa nilang kasama. Nawa kanilang pag-travel galing Pampanga hanggang Batangas, sila iligtas malayo sa anumang aksidente, at nawa ang kanilang dalang soya ay hindi ma-reject at matanggap, at sa kanilang pag-uwi sila ay may ngiti. Ingatan din po sila hanggang makarating sa kanilang bahay sa bahay tahanan. Pagpapatuloy, nais namin isama ang sambahayan ni Ate Revy Padilla, gayon din ang kanilang buong church, ang St. Leonardo Church, ang mga kapatiran, lalo na mga bagong binyagan. Patuloy po sila inyong patatagin sa kanilang pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa kanilang buhay. Ang sambayan ni Sister Sweetie Burgos Lopez, kasama ni Sister Hannah. Ang sambayan ni Sister Emelinda, kasama na si Brother Eliseo, yung mama niya, si John Mark, si Jovan, si Angela,
si Popoy, at ang iba pa. Kasama din namin sa panalangin si Sister Juliet Barcibal, ang kanyang buong sambahayan. Ang sambahayan ni Sister Josephine Mercado. Sambahayan ni Kuya Melchor Canlas, Monching Canlas, at Narsing Canlas. Ang sambahayan ni Sister Gina. Ang sambahayan ni Sister Flores Sanchez. O dakilang Diyos, samahan niyo po siya at patuloy na dinggin ang kanilang mga panalangin at mga pangailangan. Ang sambahayan ni Ma'am Femi Sabat, kasama na yung kanyang mga anak sa malayo. Ang aming guys, pupils, parents, and teachers. O dakilang Diyos. Ang sambahayan ni Sister Teresita Ladia. Ang sambahayan ni Sister Leonora Capietes. Ang sambahayan ni Sister Penny Ronas. Ang sambahayan ni Ate Evelyn Sabat, kasama na yung kanyang mga invites, ang kanyang mga binabahagian at ang kanilang araw-araw na pamumuhay. At ang sambahayan ng iba pang mga kapatiran na hindi namin nabanggit na kasama namin ngayon sa umaga na ito. Salamat po sa pagdinig sa aming panalangin, o dakilang Diyos. Patawad po kung sa inyo kami nasampung nagkulang at nagkasala. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Jesus namin tagapagligtas. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Nawala na yung aking video, no? Gagawa natin ng paraan yan. Ayan na po. Nagbago na talaga yung Zoom, ano? Nawala na. Pagka may 40 minutes na lang nag-grace period at tunay na napuputol na. Anyway, ay ganun pa man. Hanap tayo na iba na mahaba-haba yung oras. Sabi ni Sister Leonora Capietes, lagi nating hingin ang pangunawa ng Diyos kahit alam na natin na mali. Yes po. Bakit hindi tayo magtitiwala sa probisyon na ibinibigay ng Panginoon kapag tayo ay napagkatiwalaan sa maliit, lalo na kung ito ay para sa Panginoon? Ang napagkakatiwalaan sa maliit ay pagkakatiwalaan sa mas malaki. Tandaan natin ito, no? Maganda to. Kung sa maliit di tayo mapagkatiwalaan, paano tayong pagkakatiwalaan ng malaki? So, minsan sa ating buhay, bakit patuloy ako naghihirap, o Diyos, sa panalangin natin, ano? Kasi baka hindi tayo mapagkatiwalaan sa maliit, mga kapatid. Kaya hindi niya tayo mapagkatiwalaan sa malaki. Tingnan natin ang ating buhay, ano? Baka naman kaya tayo hindi makausad, mga kapatid. Puro na lamang tayo sa maliit. Dahil baka tayo hindi mapagkatiwalaan, ano? Ano ibig sabihin ito, mga kapatid? Baka nilalapastangan natin ang Diyos sa pamamagitan ng paggastos ng ating itinalagang tithes and offering. Hindi natin ay bibigay ng tama sa Kanya, no? Dahil tayo ay masama man pakinggan, no? Sabihin, nagnanakaw sa Diyos. Ba, masakit yun, ano? Huwag natin gawing magnanakaw yung sarili natin, mga kapatid. Ibigay natin yung tama. At asahan ninyo, kapag iyon ay inyong ginawa, magiging tapat kayo sa Diyos, magbabago ang inyong karakter, at kayo ay pagkakatiwala niya na mas malaking bagay, di ba? Yan ang tama, ano po? Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Ang gandang awit ito ng pambata, no? Seek ye first the kingdom of God, and all things will be given unto you. God first morning po sa ating lahat, mga kapatid. Salamat din po, Sister Leonora Cusio Cabiede, sa pakikinig at sa lahat ng nariyan sa background. Hanggang bukas po muli, mga kapatid. God first morning po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have this